Sinsin. Ang buhay na yaman ng Linan. Nakipag-away ka na naman sa iba. Ang gulo sa labas. Buwisit na bata ka. Saan ka nagpunta? Bumalik ka agad sa school pagkatapos ng part-time mo. Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya para sa iyo. Wag na. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Maghanap kayo rito. Tulungan mo ako? Walang hiyang lalaki ka. Nakipaglandian ka na naman sa labas. Mag-isa lang ako. Akala mo ba madaling magpalaki ng 3 anak? Galit ako sa'yo. Manloloko ka. Makikipag-divorce ako sa iyo. Tapos ka na bang manakit? Kinalaban mo ba si Master Kin? Bugbog sarado ka na. Master Kin? Kilala mo si Master Kin? Sino bang hindi nakakakilala sa buhay na yaman na si Master Kin? Sabi nila, pumapatay siya ng walang awa. Mukha siyang mabagsik. Talagang nakakatakot siya. Master Kin. Ikaw pala si Master Kin? Sira ulo ka ba? Shing. Mahal ko na siya. Ang gwapo naman niya. Sobrang gwapo niya talaga. Sobrang gwapo niya talaga. Shen Zushin? Ika-4 na taon, kursong pinansya. Tara. Gusto ko sanang hingin ang contact info niya. Mga estudyante, susunod, maaari nating tingnan ang 4 na P+502. Sinsin. Ang hirap naman ng subject ng tatay mo. Mababaliw na ako. Ano ba ang hindi mo naiintindihan? Tuturuan kita mamayang hapon pag uwi natin. Sinshin, napakabait mo talaga. Siya iyon. Sino kayo? Oras ng klase ngayon. Pasensya na po. Biyanan ko. Paistorbo ko lang kayo ng 10 minuto. Shen Xiaojie. Hayaan mo magpakilala ako. Ako si Kinye. Ang magiging boyfriend mo. At asawa mo rin. Sino ba siya? Boyfriend ni Shen Zushin? Hindi ba si Song Yang Xuezang iyon? Hindi ko siya kilala. Mukhang nakakatakot siya. Ano bang mga pinagsasabi mo? Kahit sino ka pa, mangyaring lumabas ka na agad. Huwag po kayong magalit. Biyanan ko. Naparito ako para sabihin sa inyo. Hindi. Isa itong abiso. Pakakasalan ko ang anak ninyo. Hemp, ang anak ko ay hindi magpapakasal sa isang tambay at bastos na gaya mo. May hangganan dapat ang pagbibiro. Ni hindi nga tayo magkakilala. Seryoso ako. Pakasalan mo ako. Marami pa tayong oras para kilalanin ng isa't isa mamaya. Baliw ka ba? Bitawan mo ako. May boyfriend na ako. Hindi ako pakakasal sa iyo. Lumabas ka. Kapag hindi ka pa lumabas, tatawag na ako ng pulis. Una, hindi naman ako nagnanakaw o pumapatay. Pangalawa, wala akong nilalabag na batas. Sa anong dahilan, ako huhulihin ng pulis. Hinahabol ko lang naman ang mahal ko. May mali ba roon? Hemp, marami na kayong ginawang masama, di ba? Uy, mali ang iniisip mo. Marangal ang lahat ng negosyo ng Angkang Kin. Mga hotel, restaurant, at real estate. Pati na rin ang paaralang ito na tinatapakan mo. Pag-aari lahat iyan ng Angkang Kin. Paanong magkakaroon ng ugnayan ang sagradong lugar na gaya ng paaralan sa isang bastos na tulad mo? Ginoong Chin, hahaha. Paumanhin, at hindi namin nalaman ang inyong pagbisita. Hindi po namin kayo nasalubong ng maayos. Matandang Shen, ang Ginoong Kinye na ito ang pinakamalaking investor ng ating paaralan ngayon. Kadodonate lang niya ng 10 gusali para sa paaralan natin. Ano na, biyenan ko? Basta't ipapakasal mo ang anak mo sa akin, kahit gusto mo pa ng pinakamodernong laboratorio o ang pinaka-advanced na teknolohiya sa pananaliksik, kahit ano pa iyan.
Kahit isa lang akong propesor sa universidad, ay mayroon din akong sariling prinsipyo. Ang anak ko ay hinding-hindi. Makikipag-ugnayan sa isang kahina-hinalang tao na gaya mo. Ulitin ko, hindi ito isang pakiusap, kundi isang anunsyo. Maghanda ka na. Napakasalan ako anumang oras. Regalo ko lang ang lahat ng ito. Ibibigay ko ang dote sa ibang pagkakataon. Bawiin mo iyan. Hindi ko kailangan ng mga gamit mo. At lalong hindi ako pakakasal sa iyo. Singshin, Songyang, Singshin, walang hiya ka. Bitawan mo siya. Umalis ka rito. Sino ka ba at anong balak mong gawin? Kaya ikaw pala ang boyfriend ni Shen Zushin. Oo, bakit? May problema ba? Simula ngayon, hindi na ikaw dahil ako na. Nananaginip ka. Hindi kailanman papayag si Singshin sa iyo. Songyang. Kinye, bitawan mo siya. Kung papayag ba siya, ay hindi makakaapekto sa desisyon ko. Pero ikaw, mabuti pang bago ako magalit ay lumayas ka na sa paningin ko. Alam ko na. Ikaw lang ang gusto ko. Akin ka lang. Hindi mo ba alam na walang tamis ang pilit? Kung hindi pipilitin, paano malalaman? Kung hindi matamis? Maghintay ka lang, napakasalan kita. Songyang, maayos ka lang ba? Bakit ka hinahabol ni Chinye? Magkakilala ba kayo? Hindi ba't kinuwento ko na sa iyo ang nangyari kagabi? Pinagdududahan mo ba ako? Singshin, hindi mo ako iiwan, di ba? 4 na taon na tayong magkasama. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Natatakot lang ako. Isang siyang bastardo. Kaya niyang gawin ang kahit na ano. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag sa kanya. Ang taong mahal ko ay ikaw lang. Singshin, pakasalan mo ako. Wow, ang tamis naman ito. Mahal na mahal talaga ni Song Shuezhang si Shen Zushin. Kahit si Hoyan Wang ay hindi niya kinatatakutan. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Singshin, maniwala ka sa akin. Siguradong magiging mas matagumpay ako kaysa sa bastardong iyon. Mahal kita. Oo, payag ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nanggulo pa siya sa iyo, ay proprotektahan kita. Umaasa lang ako na pagkatapos makasal ni Sinsin, ay susuko na rin si Kinye. Boss, nalinis na ang huling puwersa ng mga sindikato sa ilalim. Mula ngayon, ang buong Lin'an ay kontrolado na ng Angkang Kin. Tandaan mo, mula ngayon ay malinis na negosyo lang ang papasukin ng Angkang Chin. Opo, Nasaan na ang pinapakuha ko sa iyo? ito po ang lahat ng impormasyon tungkol kay Shen Xiaojie. Mula nang magsimulang mag-aral si Shen Xiaojie, ay palagi na siyang kumakanta sa bar para tustusan ang pag-aaral ng kanyang nobyo. Iyon ay ang dating si Songyang. Pati ba naman ang palamunin na lalaking iyan ay nagustuhan niya? Pumunta tayo sa bar. Masusunod po. Lumayas ka. Sino ka? Hoy! Huwag kang puro dahas at patayan agad. Matatakot ang asawa ko. Maganda. Magkano ba ang kinikita mo sa pagkanta? Gusto mo bang sumubok ng ibang trabaho? Ano ba? Bitawan mo ako. Lintik ang lakas ng loob mong apihin ng Ginang. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Kaladga rin siya palabas. Turuan niyo siya ng leksyon para mahimas-masan ang lasing na yan. Ano na naman ang binabalak mo? Dito ka talaga sa lugar na ito. Kumikita ng pampaaral para sa lalaking palamunin mo? Wala kang pakialam dito. Asying, paalisin ang lahat.
Nirentahan na namin ang buong lugar na ito ngayon. Kaya lumayas na kayong lahat. Sa anong karapatan nyo? Nakabayad na kaming lahat. Bakit kami kailangang umalis? Tama. Alis. Ang mga nakakuha na ng pera, lumayas na kayo agad. Pinaalis mo ang lahat ng tao. Ano pa ang kakantahin ko? Ang boses mo para sa gabing ito. Binayaran ko na. Ginoong Kin, wag mong sabihin sa tingin mo ay mabibili ng pera ang lahat? Ano pa nga ba? Tapos na ang trabaho ko, maghanap ka na lang ng iba. Bitawan mo ako. Nagpropose na ba sa iyo ang lalaking palamunin na iyan? Ginoong Kin, si Song Yang ang fiancé ko. Huwag mo nang babanggitin si Song Yang. Kinye, pakawalan mo ako. Talagang ayaw kitang pakasalan. Hindi ba't hindi ka naman natatakot noong araw na yon? Hindi ko alam na ganoon ka pala kadelikado noon. Kung hindi, Kung hindi ay hindi mo na ako iniligtas? Sayang at nailigtas mo na ako. Dapat kang managot. bitawan mo ako. Bastos, bagay iyan sa iyo. Basta't pakasalan mo ako? 80 bilyon o 800 bilyon, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Ang lalaking iyan na umaasa lang sa mukha. Sa anong paraan siya mas mabuti kaysa sa akin? Sa puso ko, mas mabuti si Song Yang kaysa sa iyo. 1,000, 10,000 beses pa. Akala mo ba talaga ay kilala mo siya? Anong ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Kahit makuha mo pa ang katawan ko, hindi mo pa rin makukuha ang puso ko. Basta't makuha ko ang katawan mo, wala na akong pakialam sa iba pa. Huwag kang magmadali. May oras ka ring sisigaw mamaya. Amo, senyor. Inutusan kayo ng senyor na bumalik agad sa lumang mansyon. Ihatid mo si Shen Xiaojie pa uwi. Huwag na huwag siyang magkakaroon ng kahit anong galos. Opo. Bakit mo itinigil? Ang lahat ng mga iligal na negosyo ng Angkang Kin? Pinamumunuan ko ang Angkang Kin sa tamang landas. May masama ba roon? Kalokohang tamang landas. Ang pagkita ng pera ang tanging tamang landas. Ibinigay ko sa iyo ang Angkang Kin. Hindi para magloko ka lang. Hindi pwedeng habang buhay na lang tayong nakakulong sa nakaraan. Matanda ka na. Hindi mo na dapat pinoproblema ang mga ito. Ikaw. Papa, Kuya Chinye, huwag na muna ninyong pag-usapan ang tungkol sa mga negosyo, maaari ba? Bakit bigla kang bumalik ng bansa? Dahil, miss na kita. Kinye, nahihiya si Yiru, kaya diretsahan na ako. Matagal ka na niyang gusto. Magpakasal na kayo ni Yiru kapag ipinagkatiwala ko siya sa iyo. Panatag na ang loob ko. May napili na akong pakakasalan. Siya lang ang pakakasalan ko. Kuya Chinye, sino ba ang babaeng iyon? Ano bang meron siya na wala ako? Hindi mo na kailangang malaman. Kung ganoon, dapat mo siyang iuwi rito para makita namin kung karapat-dapat ba siya para sa iyo. Ang babaeng napili ko. Kahit sino pa ang humarang, siguradong mapapabilib sila. Papa, ano na ang gagawin natin? Anak ko, huwag kang mag-alala. Ang tungkol sa bagay na ito gagawa ng paraan si Papa para sa iyo. Galing lang sa maliit at hamak na pamilya. Walang kapangyarihan at impluensya. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong lungsod dahil nag-asawa ka ng isang palamuti lang? Kapangyarihan. Sapat nang ako ang mayroon nito. Sino ang maglalakas loob na magsalita? Nagpupumilit ka sa sarili mong gusto. Hindi ka nakikinig sa payo ng mga nakatatanda. Naaalala mo pa ba ang mga batas ng Angkang Chin? Batas ng Angkang Kin. 30 haplit ng latigo. 30 haplit. Kayang durugin yan ang lahat ng buto sa katawan mo. Kung magsisisi ka man ngayon ay... lapastangan kang anak.
Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon din, pumunta ka at humingi ng tawad kay Iru. Naglakas loob kang umalis? Lumabas ka. Gusto kitang makita. Tingnan mo nga ang ginawa mo. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng banggain, ay si Master Qin pa ang kinalaban mo? Huwag mo sanang idamay ang mahal kong anak. Pasensya na po, tita. Nay, wag mong sisihin si Xingxin, yung lalaking Qin, na yon ang talagang walang katuwiran. Lumabas ka riyan. Gusto kitang makita. Xingxin. Anong nangyari? Wala po ito. Para hindi na lumalang sitwasyon, dapat nang ituloy ang kasal sa lalong madaling panahon. Tama. Kapag naikasal na ang dalawang bata, wala na siyang magagawa kahit manggulo pa siya. Sige, papayag ako. Pero dapat ay ihanda nyo ang Bahay, sasakyan, pati na ang dote, hindi bababa sa 700,000 piso. 700,000? Ang mahal naman, bakit hindi na lang kayo mang hold up? Ano bang pinagkaiba nito sa pagbebenta ng anak? Gusto ko lang namang bigyan ng kasiguraduhan ang buhay ng anak ko. Napakagaling ng anak ko. Ang anak mo pa nga ang maswerte sa kanya. Kung ako ang tatanungin, kayo pa dapat ang magbayad sa amin ng 700,000 piso. Ma, gusto kong pakasalan si Song Yang, hindi dahil sa mga material na bagay na ito. Xingxin, bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Makinig ka sa nanay mo. Tita, bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon, ihahanda ko po ang lahat. Anak, masyadong gahaman ang pamilyang ito. Bakit ka pumayag sa gusto niya? Nay, may punto naman po ang sinabi ni Tita Shen. Ito naman ang mga pangunahing kailangan para sa kasal. Sa hinaharap ay, magiging isa kang matalinong graduate mula sa ibang bansa, kaya siya pa nga dapat ang maghabol sa iyo. O kaya ay ganito, mangutang ka muna sa mga 5-6 para may pambayad sa down payment ng bahay at sasakyan, at pagkatapos ng kasal, hayaang ang babaeng mukhang pera na yan ang magbayad. Nay, parang hindi naman po maganda yon. Mahal ko po talaga si Xingxin. Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Makinig ka sa sasabihin ko, lokohin mo muna siyang magpakasal sa iyo, dahil kapag kasal na kayo, ikaw na ang masusunod sa lahat. Ano ba talagang balak mong gawin? Magpapalit na ako ng numero bukas para layuan ang baliw na ito. Ano ba talagang balak mo? Ang ingay naman yata dito sa bahay ni Shen Xiaojie. Hindi mo ba ako aanyayahang pumasok at maupo? Pumunta ka rito ng ganitong kalalim na ang gabi, para lang manggulo. Nababaliw ka na. Ang lala na ng sugat mo pero pumunta ka pa rito sa akin. Huwag kang malikot. Hayaan mo muna akong yakapin ka sandali. Xingxin, sino iyan? Xingxin, huwag kang mag-alala. Ang sasakyan, bahay, at ang dote, ihahanda ko ang mga iyon sa lalong madaling panahon. Magpapakasal na tayo agad. Ang baliw na iyon, hindi ka na niya muling magagawang guluhin pa. Pakakasalan mo ba talaga ang Songyang na iyon? At least hindi niya ako pinipilit. Narinig mo naman, ikakasal na ako sa lalong madaling panahon. Ginoong Chen, mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag mo na akong hahanapin muli. Maniwala ka man o hindi. Papalahuin ko siya bukas na bukas din. Sa buhay na ito, o kahit sa susunod pa, hinding-hindi kita magugustuhan. Kaya kalimutan mo na iyan. Boss, ang boyfriend ni Shen Xiaojie humiram sa atin ng 24 na milyong piso. Ginamit ang pera ko para pambili ng kotseng pangkasal at bahay. Sabi niya babayaran niya sa loob ng 3 araw. Nasaan ang pera? Masyadong hindi makatarungan ang mga kondisyon niyo. Saan ka nakakita ng utang na dapat bayaran agad sa loob lang ng 3 araw? Malinaw na nakasulat ito sa kontrata. Hindi ba ikaw ang pumirma nito? Sinasabi ko sa iyo, dito sa Lin'an, kahit sino ka pa, basta ng utang sa boss namin, kailangang magbayad sa tamang oras. Sino ka? Sa akala mo. Ang kapal din ng mukha mo. Kung hindi mo kayang magbayad, madali lang ang solusyon. Tumawag ka lang,
Basta makipagwalay ka kay Shen Xiaojie, ang utang mo ay mabubura na ng tuluyan. Kinye, alam ko na ginagawa mo ang lahat dahil gusto mong agawin ang girlfriend ko. Kahit ibigay ko pa sa iyo si Xingxin, hindi mo pa rin siya makukuha. Naghahanap ka yata ng kamatayan. Tigil! Asawa? Hindi ka karapat-dapat. Sinasabi mo na sa harap mo mismo si Shen Zuxin ay sasama sa akin sa kama. Ang pagmamahalang ipinagmamalaki ninyo, may saysay pa ba? Ano-anong balak mong gawin? Ano? Shen Xiaojie. Kinye, ano ang ginawa mo kay Songyang? Bodega 37 sa daan ng Yanping sa labas ng lungsod. Limitado lang ang pasensya ko. Binibigyan lang kita ng 30 minuto. Kung hindi ka makakarating sa oras, ay maglalaho ng parang bula ang basurang ito. Walang hiya ka. Sheng. Mamaya, idilat mo ng maigi ang mga mata niya. Gusto kong makita niya na si Shen Zuxin ay sa akin bawat minuto, bawat segundo. Songyang. Patawad, kasalanan ko kung bakit ka nadamay. Xingxin, bakit ka nandito? Takbo na. Takbo. Takbo na, bilis! Takbo! Hayop ka. Anong ginawa ni Songyang? Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Napakahayop mo. Huwag mo akong hawakan. Gustong-gusto mo ba talaga siya? Oo. Kinye, kung mayroon ka pang kahit kaunting pagkatao, nakikiusap ako sa iyo, pakawalan mo na kami. Mula nung araw na iniligtas mo ako, wala na itong balikan pa. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Bakit? Hindi mo ba pwedeng subukang mahalin ako? Bakit? Hindi mo ba maramdaman ang pagmamahal ko para sa iyo? Sinisigurado ko sa iyo na ako ang tao sa mundong ito na pinakamamahal ka. Ang tinatawag mong pag-ibig ay paninira, pangaagaw, at pagiging makasarili. Kapag lumalabas ang salitang iyan sa bibig mo, nandidiri ako. Ayos lang? Maiintindihan mo rin balang araw. Hindi ba gusto mo akong pakasalan? Kapag sinubukan mo pang saktan si Songyang, sinisigurado ko sa iyo na ang pakakasalan mong Shen Zuxin ay isa na lamang malamig na bangkay. Binabalaan mo ba ako? Sige, pagbibigyan kita? Xing! Narito po. Maningil na kayo at umalis na tayo. Huwag. Anong gagawin mo? May utang siyang 40 milyong piso sa amin. Ayon sa kasunduan, isang binti ay 8 milyong piso. Lumpuhin muna ang lahat ng mga kamay at paa niya at ang matitira ay sisingilin natin sa mga magulang niya. Kinye, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para pakawalan mo lang kami? Tingin ko itong katawan mo ay saktong nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Hindi ba't gusto mo siyang iligtas? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Humiga ka riyan. At pakakawalan ko siya. Shing. Narito po. 3, 2, 1. Huwag mo siyang galawin. Pumapayag na ako. Idilat mo ang mga mata mo. Tumingin ka sa akin. Ang pag-iibigan nyo ay talagang nakakaantig. Hindi. Para kang patay. Walang kwenta. Nagbago na ang isip ko. 1, magpakasal ka sa akin. Sa loob ng 1 taon. 2, maging kabit kita. Hanggang sa magsawa ako sa iyo.
Pumili ka ng isa at palalayain ko siya. Matagal mo na itong pinaghandaan. Walang hiya. Lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Wala ka ng pag-asa. Akala ko, pipiliin mong maging kabit. Kahit papaano. May hangganan ang kasal. Ayos lang. May tiwala ako. 1 taon. Sinisiguro ko na kusang loob kang mai-inlove sa akin. Pumirma ka na. Kapag pumirma ka, palalayain ko na siya. Huwag kang pipirma. Asawa ko. 2 araw mula ngayon ay gaganapin ang kasal. Halika, ibalot nyo ang lahat ng ito. Opo. Masyadong mahaba. Masyadong maikli. Masyadong lantad. Ilayo nyo yan. Asing, makipag-ugnayan agad sa buong mundo. Sa pinakamagaling na wedding gown designer. Gusto ko ng isa sa buong mundo na pinakamagandang wedding gown. Ano sa tingin mo ang itsura ko? Ang amo ko ay nagsimula na ring mag-ayos ng kanyang itsura? Hindi ang amo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po kayo mukhang isang lalaking ikakasal. Mukha kayong mang-aagaw ng ikakasal. Hemp, hindi ko talaga alam kung gaano kalaki ang swerteng nakuha mo sa iyong buhay para makasama mo si Ginoong Chin. Ilang mga anak ng mayayaman ang nagnanais sa kanya pero hindi makuha. At ikaw naman ay mukhang walang buhay riyan. Gusto mo ba talaga siya? Kung ganoon ay ikaw ang magpakasal sa kanya. Wala naman akong mapang-akit na mukhang katulad mo. Hindi ko talaga alam kung gaano karaming pagod ang ginugol mo para akitin si Kinye. Wala ka talagang hiya. Mukhang ang aking si Kinye ay hindi sapat ang pananakot. Kung hindi ay bakit may kung sino-sinong mga basura ang naglalakas loob na pag-usapan ng aking asawa. Nagkamali po ako, Ginoong Chin. Maling mga salita lang ang nasabi ko. Patawad po. Ilayo niyo siya at asikasuhin. Ayaw ko nang makita pa ang taong ito. Ginoong Chin, nagkamali po ako. Ginoong Chin, Ginoong Chin. Asawa ko. Sa ginawa kong ito, nasiyahan ka ba? Nakakatakot talaga. Para lang iyon sa ibang tao. Pagdating sa iyo, ako ang magiging pinakamalakas mong sandigan. Shingshin, okay ka lang ba? Nay, maayos lang ako. Asawa ko. Gusto mo ba ang kasal natin? Lahat ng disenyong ito, ako mismo ang naghanda ng lahat. Tingnan mo, lahat ng ito ay ang mga gusto mo. Hindi ba lahat ng iyan ay dahil sinalakay mo ang privacy ko? At inimbestigahan mo ako? Ginoong Kin, wala kang alam tungkol sa akin. Ayos lang. Pagkatapos ng kasal, unti-unti mo rin akong makikilala. Simulan na ang kasal. Ginoong Kinye, tinatanggap niyo po ba? Opo, tinatanggap ko. Binibining Shan Jushin, tinatanong ko po kayo kung tinatanggap niyo si Ginoong Kinye bilang iyong asawa? Shen Xiaoje, tinatanggap niyo po ba si Ginoong Kinye bilang iyong asawa? Tinatanggap ko. Sinshin, lumayo kayo. Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang mapunta sa iyo si Singsin. Kung ganoon ay mamatay ka na. Songyang, Dahil lang sa kanya, itatapon mo ba ang sarili mong buhay? nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Songyang.
Huwag. Kung ganoon, ako na muna ang patayin mo. Sa tingin mo ba ay hindi ko kaya? Panalo ka na. Singshin, tara na. Hindi ako naniniwala na mahahabol niya pa tayo hanggang sa dulo ng mundo. Ginoong Chin, patawad. Ang pag-ibig ay hindi kailanman mapipilit. Isa lang akong ordinaryong tao. Makakahanap ka pa ng mas higit sa akin. Tara na. Tumakas ang bride? Ang tindi nito. Tatakas pa sa kasal ng angkangkin? Mukhang ayaw na nilang mabuhay. Sa tingin ko ay nasa panganib din tayo. Hindi hahayaan ng angkangkin na kumalat ang nakakahiyang balitang ito. Alis na tayo, bilis. Harangan niyo sila. Lahat kayo, bumalik sa upuan niyo. Hindi mo pa rin talaga ako pakakawalan. Wala akong sinabi kailanman. Napakakawalan kita. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Songyang, Maaari kang tumakas sa kasal. Sa harap ng maraming tao, maaari mong tapakan ang aking dangal. Pero ang basurang ito ay hindi pwede. Kailangang matuloy ang kasal na ito ngayong araw. ayoko. Ginoong Chin, ayon sa inyong kahilingan, handa na po ang lahat ng ating mga papeles. Nakaayos na rin ang kamera at ang pulang tela sa background. Pagkatapos kumuha ng litrato at lagyan ng selyo, magiging legal na mag-asawa na kayo ni Shen Xiaojie. Pakawalan mo muna si Songyang. Dahil kung hindi, mamamatay ako kasama niya. Tapusin muna ang mga papeles at saka ako siya pakakawalan. At isa pa, kapag namatay ka, idadamay ko ang lahat ng tao rito na sumama sa iyong kamatayan. Songyang. Songyang. Wala na akong gaanong pasensya. Bibilang ako hanggang 3. 3. Pumayag ka na. Bilisan mong pumayag. Sige na, pumayag ka na. Pumayag ka na. Bilisan mo. Sige na, pumayag ka na. Papayag na ako, papayag na ako. Asawa ko. Litrato ng kasal. Mahihirapan ako kapag hindi ka ngumiti. Sa inyong dalawa, ang inyong marriage certificate. Tapos na po. Maligayang pagbati kay Ginoong Chin at Shen Xiaojie. Simula ngayong araw ay opisyal na kayong mag-asawa. Pwede mo na ba siyang pakawalan ngayon? Xing, pakawalan mo siya. Opo. Ginoong Song, tumigil ka na habang maaga pa. Ang utang mo, binura na ng boss. Babaliin ko ang mga binti mo kapag nagpakita ka pa ulit. Maligayang pagdating sa bahay, Ginoong Kin at Ginang Kin. Ginang, pagsisilbihan ko po kayo sa pagpapalit ng sapatos. Ginang, ito ang iba't ibang uri ng sutlang pantulog na binili ni Ginoong Chin para sa inyong sukat. Pagsisilbihan ko po kayo sa pagbibihis. Salamat pero hindi na kailangan. Bukod dito, ano pa ang gusto mo? Kaya kong ibigay ang lahat sa iyo. Talagang hindi mo ako kilala, Ginoong Kin. Hindi ko kailangan ang mga iyan at hindi ko rin ito pinapangarap. Mukhang ako ang gusto mo. Bitawan mo ako. Bitaw. Ang gusto ko ay Ano ang gusto mo? ang mga gamit na iyon.
Mas gusto mo pa ang mga gamit kaysa sa akin? Patawad. Ako. Asawa na kita. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Magpahinga ka na ng maaga. Anong nangyari? Ahas. Tao? Sir, May ahas sa kwarto ni Mrs. Pumasok kayo at hanapin ito. opo. Mukhang, asawa ko, kailangan mo nang tumabi sa akin sa pagtulog ngayong gabi. Hayop ka. Sinadya mo bang ilagay ang ahas na iyon? Maaari. Inilagay iyon ni Cupid. Sana ay magkaroon ng lindol para malibing kang buhay. Pagkatapos ng libu-libong taon, tatawagin na lamang tayo ng mundo bilang ang mag-asawang bato na simbolo ng pag-ibig. Bakit? Katatapos lang nating matulog ng magkasama, tapos hindi mo na ako kilala ngayon. Gusto mo bang paigtingin ko pa ang alaala mo? Presidente Chin, pupunta po ba kayo sa graduation party na iniisponsoran nyo ngayong gabi? Mukha ba akong maraming libreng oras? Hindi po, talagang nais lang po namin kayong imbitahan. Kapag tumawag ka pa uli para mangabala, bubunutin ko ang dila mo. Hello, Yueyu. Sinsin, huwag mong kalimutang pumunta sa graduation party ngayong gabi. Saan gaganapin ang graduation party? May abiso na sa group chat, 8:00 ng gabi sa Hotel Dihaw. Maghanda ka ng magandang gown ha. Sige, naintindihan ko. Nga pala, pupunta ako sa Hotel Dihaw ngayong gabi para sa graduation party. Pwede ba? Siyempre naman. Magpapahatid ako sa iyo. Sa lagay na ito, siguradong hindi na ako makakapagsuot ng gown. Binibining Chin, ngayong gabi, pupunta ang impaktang iyan sa graduation party. Napakahusay. Shen Zushin, ang lakas ng loob mong agawan ako ng lalaki. Maghanda ka sa akin. Shinshin, bakit ganyan ang suot mo? Ako? Hala, hindi ba ito ang ating sikat na campus belle na si Shen? Iniwan ng boyfriend para sa mayamang lalaki, may mukha pa siyang humarap dito sa school? Anong pinagsasabi nyo? Nasisiraan na ba kayo ng bait? Maraming nakakita noong araw na iyon, malinaw na pinilit ni Chinye si Sinshin. Aba, pinilit pa raw? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Kinye ang pinakamayaman at pinakagwapong binata sa buong linan? Ang mga taong gustong humabol sa kanya ay aabot hanggang Pransya. Sa tingin ko, si Shen Zushin ay gustong-gusto nang mapakasalan si Presidente Chin.
Anong klaseng bulok na party ito? Puro mga chismosa lang ang nandito. Yueyo, ayos lang, tara na. Guilty ka kaya tatakas ka na? Bakit naman ako mahihiya? Kung ganoon ay sabihin mo, bakit kayo naghiwalay ni Songyang? Dahil sa ano? Hindi ka na makagawa ng kwento, di ba? Eksakto, nakakaboring ang party ngayong gabi. Bakit hindi na lang tayo maglaro? Nang larong sirain ng magandang babae, ano sa tingin nyo? Mga tao, hali kayo at tingnan nyo. Ang ating sikat na campus belle na si Shen, nangaliwa na nga para sa mayaman, nakuha pang magsama ng tao para bugbugin ang ex-boyfriend niya, napakakapal ng muka. Ganun pala siyang klase ng tao. Napakababa. Hindi talaga halata sa kanya. Napakahusay talagang mang-akit nitong si Campus Belle, Shen. Marahil ay sanay ka nang tumambay sa mga bar, di ba? Siguradong magaling kang uminom, di ba? Hindi totoo yan. Malalaman natin kung totoo o hindi kapag uminom ka na. Halika na. Dahil ang Campus Belle, Shen, magpakitang gilas ka sa amin. Lumayo kayo. Ikaw na malanding ito. Nakuha mo pa akong saktan? Hawakan niyo siya. Sinsin? Bitawan niyo ako. Shinshin, kayong mga hayop kayo. Ngayong gabi ay graduation party. Dapat ay nakagown ang lahat. Sinasadya mong magsuot ng balot na balot. Para kanino ka nagpapanggap na inosente? Ginamit mo rin ang paraang ito para akitin si Presidente Chin, di ba? Samahan mo rin akong maglaro. Mayaman din ang pamilya ko. Bitawan niyo ako. Ayoko nga. Magkano ang binayad sa iyo ni Master Chin? Dodoblehin ko ang bayad. Nagpapanggap pa rin parang birhen. Daganan niyo siya. Dakilang Campus Belle, Shen. Magiging mas sikat ka palalo mamaya. Ito ang gusto mo, di ba? Lumayas ka. Lumalaban ka pa, ah. Punitin niyo. Sinshin. Mga hayop kayo. Itali niyo siya. Mga hayop kayo, bitawan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Wala kang pakialam dito. Graduation party ito? Kaya huwag kayong gumawa ng gulo rito. Pati ba usapin ng Angkang Kin ay papakialaman mo? Mag-ingat kayo. Baka may mamatay pa riyan. Hilig mo talagang mang-akit? Ngayong araw, ipapainom ko sa kanya ang lahat hanggang sa magsawa siya. Shingshin. Shingshin! Hulihin sila. Huwag kayong magtitira ng kahit isa. Boss, mag-aayos na po ako ng mga tao. Ihahatid ko po kayo ni Madam sa ospital. Hindi ba sinabi ko sa iyong manatili ka lang doon? Bakit nangyari ang ganitong bagay? Opo. Sabi po kasi ng estudyanteng iyon na ito ay usaping pampamilya ng Angkang Kin. Kaya hindi ko na po sinubukang makialam. Hangal, ikaw ang principal pero pinanood mo lang na mangyari ang ganito nang wala kang ginagawa. Isa itong kapabayaan sa tungkulin. Presidente Chin, pasensya na po talaga. Humihingi po ako ng tawad. Layas! Alamin ang lahat ng detalye. At pagkatapos, ay siguraduhin walang makakaligtas kahit isa sa kanila. Masusunod po. Sir, napunasan ko na ang katawan ni Miss at napalitan na rin ang kanyang pantulog. Wag, Yueyo. Singsin. Boss, si Chin Yiro ang nag-udyok sa mga taong iyon. Nasaktan ng madam. Ang sinumang naglakas loob na saktan ka, ay hinding-hindi ko sila palalampasin. May pupuntahan ako pagkatapos mag-almusal. Kuya Kinye,
Bakit ka nandito? Namiss mo ba ako? Kuya, natatakot ka ba? Naglagay ka ng espiya sa bahay ko at naghanap pa ng taong mananakit sa kanya? Kinjiro, mukhang sawang-sawa ka na talagang mabuhay. Sino ang nagsabi sa kanyang agawin ang lalaki ko? Halika rito. Hilig mong pumatay? Patayin mo ako. Hindi mo kaya, di ba? Kung ganoon, bakit ang lakas ng loob mong saktan ng taong mahalaga sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kapag naulit pa ito, hahayaan kong sininong ang kumuha ng bangkay mo. Senyorita. Kinye, dahil wala kang puso, huwag mo akong sisisihin. Ihanda ang sasakyan. Meron ka bang gustong sabihin sa akin ng mag-isa? Natatakot kasi akong malaman ni Kuya at magalit siya sa akin. Mabuti ang kuya ko sa lahat ng bagay. Pero sobrang lupit ng puso niya. Gusto ka niya. Pero hindi ito nangangahulugan na. Palalampasin niya si Song Yang. Si Kinye pala ang nagpapagawa nito? Matapang siyang mang-agaw ng kasal kaya kulang pa ang bugbog na natanggap niya. Sa susunod, nang hindi namamalayan ng kahit sino, bigla na lang siyang mamamatay sa atake sa puso. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Dahil lang ba rito? Hindi pa rin mapapatunayan na si Kinye ang gumawa nito. Kung ganoon, pakinggan mo ito. Ipinarecord ko ito ng patago. Nagkamali po ako, Presidente Chin. Hindi ko dapat inagaw ang babae sa inyo, patawad po. Huwag niyo lang pong pahirapan ang mga magulang ko. Kahit patayin niyo pa ako, ayos lang. Nakikiusap ako sa inyo. Bakit siya ganoon kalupit? Hindi lang kayo ang pinaghiwalay niya, kundi papatayin din niya ang dati mong nobyo. Naawa lang ako sa inyo. Kaya napagpasyahan kong tulungan kayo sa pagkakataong ito. Hahanap ako ng tao na maglalabas sa inyo ng syudad. Basta't ikaw, aalis na ako. Nakasalalay na sa iyo kung magtatagumpay ito. Sabihin mo na ang kailangan mo. Wala akong gustong ipakipag-usap sa inyong mga taga-Angkang Chin. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong pera lang ang pinakamahalaga sa iyo. Isulat mo ang kahit anong halaga sa tseking ito. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Gusto ko na. Makipagtulungan ka sa akin sa isang palabas. Mahal, bakit parang ang sigla mo yata ngayong gabi? Nagustuhan mo ba? Ang agresibo mo yata. Siguradong may dahilan ito. Mahal. Nilagyan mo ba ako ng gamot? Bakit? Hindi ba naging sapat ang pagtrato ko sa iyo? Nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Song Yang. Pero pinakawalan ko na siya. Hindi ako naniniwala. Ayaw na kitang makita pang muli. Huwag kang aalis. Bilis, sumakay ka na. Naghihintay na si Song Yang sa labas ng lungsod. Hindi ba mapapahamak si Kinye? Pangkaraniwang pampatulog lang iyon. Bilis na. Naihatid ko na ang tao. Asikasuhin niyo siyang mabuti para sa akin. Mahal kong kuya, pinilit mo akong gawin ito. Shen Xiaojie, hinihintay po kayo ni Mr. Song sa itaas. Umakyat na po kayo agad.
Songyang. Aba, ang ganda naman ng babaeng ito. Naghahanap ka ba ng iyong kasintahan? Gusto mo bang samahan ka naming mga kuya? Bakit hindi ka na tumatakbo? Halika rito sa amin. Hello, Aising! Boss, ano pong nangyari sa inyo? Magdadala agad ako ng mga tao riyan. Hanapin mo si Shen Zushin. Kahit kailangan mo pa siyang gapusin, dalhin mo siya pabalik dito. Masusunod po. Bitawan niyo ako. Hindi pwedeng matulog. Shen Jushin, akala mo ba matatakasan mo ako ng ganito? Nananaginip ka lang. Boss, anong nangyari sa kamay nyo? Nahanap niyo na ba siya? Sabi ng mga tauhan natin, dinala si Shen Xiaojie ng isang itim na kotse sa abandonadong gusali doon sa labas ng lungsod. Tara! Lumayas kayo. Kahit mamatay pa ako, hinding-hindi ko hahayaang bastusin niyo ako. Huliin siya. Wisit, nangangagat ka pa talaga? Papatayin kita ngayong araw. Kinye, ang kamay mo, Tama na! Huwag ka nang magkunwari dito. hindi ko kailanman binalak na saktan ka. Dahil ito sa Dahil sa ano? Bigyan mo ako ng paliwanag. sinabi sa akin ni Kinjiro. Sasaktan mo si Songyang. Mas pinili mo pang maniwala kay Kinjiro kaysa maniwala sa akin. Gusto mo pa rin tumakas. Patawad. Shen Zushin, ganoon mo ba ako kinakamuhian? Hindi naman seryoso ang sugat ng asawa ni Master Chin, pero masyadong balisa ang kanyang isipan. Kapag nagpatuloy ito ay baka bumigay siya. Ginoong Chin, patawad, ako ay. Ano ito? Dahil gustong-gusto mo lang tumakas, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kapag pinirmahan mo na ito, magkakabisa na ang diborsyo pagkalipas ng isang buwan. Pipiliin mo ba ang diborsyo o ang piliin ako? Napakahusay. Shen Zushin, napakahusay mo sa buong lungsod ng Lin'an. Marami namang babaeng gustong sumampas sa kama ko. Hindi ikaw ang kawalan. Kapag umalis ka na, huwag ka nang babalik pa. Hayop ka. Ako ang panganay na anak ng Angkang Kin. Bitawan mo ako. Kinye, wala kang utang na loob na anak. Anong balak mong gawin? Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagpalaki sa iyo. Binigyan ako ng pagkain ng Angkang Kin. Kahit nakunin niyo pa ang buhay ko, wala akong magiging reklamo. Pero ang pagkakamali niyo ay ang saktan siya. Kuya, wala akong balak na patayin siya. Gusto ko lang siyang paglaruan. Paglaruan? Kung ganoon ay hahayaan kitang maglaro hanggang sa magsawa ka. Kuya, anong ginagawa mo? Binalaan na kita noong araw na yon. Nakalimutan mo na ang lahat. Kaya naman ngayong araw ay mamatay ka na. Tumigil ka, lapastangan. Para lang sa isang babae ay nagagawa mong saktan ang sarili mong pamilya. Bata pa lang ako, itinuring mo na lang akong isang baril na sumusunod sa lahat ng utos mo. Kailan mo ba ako itinuring bilang pamilya? Sa iyong mga mata, ako ay isa lamang, asong matapang mangagat. Simula sa araw na ito, puputulin ko na ang ugnayan ko sa Angkang Kin. Baliin niyo ang lahat ng buto sa katawan nila at dalhin sila sa mental hospital. Opo. Kinye, hayop ka. Oh, Shinchin. Nandito ka na pala. Shingshin, bakit bigla kang napauwi? Ma, Anak, anong nangyari sa iyo?
Anong problema, anak? Pinapigan na naman ba ng lalaking Kin na yon? Nag-divorce na kami. Mabuti na rin na nag-divorce kayo. Siya ang Huo Yanwang ng Linan, hindi siya para sa mga ordinaryong pamilyang tulad natin na kaya nating kalabanin. Amo, 3 oras na po tayong nagmamasid dito. Kung hindi nyo kayang iwan si Shen Xiaojie, ay balikan nyo na po siya. Manahimik ka. Ching-ching, mahal talaga kita. Napunta ako rito para mamanhikan. Kanina ko pa ipinaimbestiga ang pagkatao mo. Kakahiwalay mo pa lang sa girlfriend mo, pagkatapos ay nililigawan mo na agad ang ching-ching ko. Hayop ka. May masama kang balak, ang kapal ng mukha mong mamanhikan. Manloloko. Akala ko pa naman ay mahal mo talaga ako. Maghiwalay na tayo. Hindi ako yon. Turuan niyo siya ng leksyon. Pwe, dahil lang ba sa may 10-10 milyong piso kayo? Kung makapagmalaki ka, akala mo kung sino ka. Sinsin, ipinagkuha kita ng pagkain. Gusto mo na naman bang sumuka? Gaano nakatagal mula noong huli kang niregla? May, 3 buwan na siguro? Buntis ka ba? Ha? Shen Xiaojie, 3 buwan na po kayong buntis. At kambal po sila. Dahil nasa unang yugto ka pa ng pagbubuntis, dapat mong siguraduhing sapat ang nakukuha mong sustansya. Singshin. Singshin, sa wakas ay nahanap na rin kita. Songyang, anong ginagawa mo rito? 3 buwan na kitang hinihintay. Singshin, magbalikan na tayo. Salamat, pero hindi ko muna gustong isipin ang mga bagay na iyan ngayon. 3 buwan pa lang ang nakakalipas, pero nagbago na agad ang nararamdaman mo. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa iyo? Kahit ang anak ng may-ari ng isang malaking kumpanya ay tinanggihan ko. At heto pa. Mag-aaral na ako sa tanyag na Ivy League sa ibang bansa. Napakaganda ng kinabukasan ko. Pero dahil sa iyo, handa ko itong talikuran. Huwag mo nang gawin iyan para sa akin. Singshin, nangako ka sa akin noon na sasama ka sa ibang bansa. Magtatrabaho ka habang nag-aaral ako. At pagkatapos kong magtapos, ay magpapakasal tayo. Nakalimutan mo na ba talaga? Songyang, buntis ako. 4 na taon kaming magkasama ng babaeng ito, pero hindi niya man lang ako hinayaang hawakan siya. Pagdating kay Chinye, sa mayaman na iyon ay naghahabol siya. Singshin, ayos lang yon. Hindi ko ikakasama ng loob na buntis ka? Mahal pa rin kita. Naniniwala akong mahal mo rin ako. Songyang, salamat. Pero hindi na talaga tayo pwedeng bumalik sa dati. Aalis na ako. Singsin, wala akong pakialam sa nakaraan mo, pero hindi pwedeng ituloy ang batang ito. Kapag ipinalaglag mo ang bata, magkakaayos pa rin tayo at magsasama ng maayos. Anak ko ito, hindi ko siya ipalalaglag. Singshin, kung ayaw mong isipin ang sarili mo, isipin mo naman ang mga magulang mo. Kung isisilang mo ang anak ng isang tulad ni Kinye na basagulero, ano na lang ang iisipin ng mga magulang mo? At isa pa, alam mo naman ang ugali ng tatay mo. Matanda na siya at may high blood, hindi niya kakayanin ang ganitong gulo. Pero, Ayos lang. Tara, hahanap tayo ng doktor. sandali lang. Shen Zushin, binigyan na kita ng kalayaan ng ilang araw. Oras na para sumama ka sa akin pa uwi. Boss, nagpa-check up si Mrs. kaninang umaga. Buntis po siya. Shen Zushin, ito ay nakatadhana. Kahit gapusin pa kita ngayon, papanatilihin kitang nasa tabi ko habang buhay. Xing, nasaan si Mrs. ngayon? Pupuntahan natin siya agad. Pero boss, parang ayaw po ni Mrs. sa bata. Pumunta sila ni Songyang sa ospital para magpalaglag. Magpapalaglag? Sa ospital? Bilis!
Sandali lang. Doktora, hindi ko na ito itutuloy. Handa na ang lahat. Walang kasalanan ng bata. Kahit hindi maintindihan ng mga magulang ko at ng mga tao sa paligid ko, itutuloy ko pa rin ang panganganak. Ano na? Natanggal na ba? Nagbago ang isip ng pasyente. Hindi na raw itutuloy. Kahit anong paraan pa ang gamitin, kailangang maalis ang batang iyan. Shen Zushin, anak nating dalawa ito. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka pwedeng pumasok. Lumayas ka. Hindi ka gusto ni Sinsin. Hinding-hindi niya kailanman gugustuhin ang anak sa labas na iyan. Anak sa labas? Mula sa pamilya ng mga edukado si Xingshin at ang anak ng isang tambay na gaya mo ay isa lang anak sa labas, di ba? Hinding-hindi ititira ni Xingshin ang batang iyan. Manahimik ka. Kinye, Shen Zushin, talaga bang ipinalaglag mo ang bata? Ilayo niyo siya? Kinye, anong ginagawa mo? Patayin siya. Kinye, anong ginagawa mo? Papatayin ko siya. Natatandaan kong binalaan na kita, lumayo ka sa kanya. Xingshin, iligtas mo ako. Papatayin niya ako. Alang-alang sa pagligtas ko sa iyo, 4 na taon na ang nakakaraan. Xingshin, tulungan mo ako. Kinye, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong saktan si Song Yang. Wala siyang kinalaman dito. Sinamahan kanyang magpa-abort. Pinatay ang anak ko? Tapos sasabihin mo sa akin na wala siyang kinalaman? Bitawan mo muna siya. Shen Zushin, bilib din talaga ako sa'yo. Maaari ko siyang palayain. Pero ikaw, bigyan mo ako uli ng isa pang anak. Bitaw. Dalhin siya sa kulungan, ayaw ko na siyang makita pa. Masusunod po. Mayroon tayong dapat pag-usapan. Pagtutuusan natin ito ng mabuti. Hindi pwede ngayon. Bakit hindi? Nagpalaglag ka ng hindi ko alam. Kailangang pagbayaran mo ito ng tama. Hindi talaga pwede. Sandali lang. Kinye. Kinye. Maliban sa pagpilit sa akin, ano pa ang alam mong gawin? Nirespeto mo ba ako kahit kailan? Sa puso mo, para lang akong isang alaga. Isang palamuti lang. Kapag masaya ka ay lalaruin mo ako, pero kapag hindi ay hindi man lang ako makapagsalita. Tao ako. Isang taong may buhay. Hindi asong alaga mo. Panira ng mood. Pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Nirespeto mo ba ako kahit kailan? Tambay lang ako? Pumatay lang ang alam ko? At hindi ako marunong magmahal. Para lang akong isang alaga. Kuya Chinye, bakit ka umiinom ng ganitong oras? Nag-away ba kayo ni ate? Anong pakialam mo? Kuya Kinye, gusto mo bang samahan kita? Kuya Kinye, babae ang nakakaintindi sa kapwa babae. Hindi ka naman niya talaga mahal. Bakit pa sa kanya ka lang nakatuon? Tingnan mo ako. Ako ang taong totoong nagmamahal sa iyo. Magsalita ka pa ng isa? Talagang pupunitin ko ang bibig mo.
Senyorita, Hanapin niyo ang malanding yan. Papatayin ko siya. Ngayon din, bilisan niyo. Sino kayo? Shen Xiaoje, may gustong makipagkita sa inyo. Hello, young master. May masamang nangyari. Kinidnap po ang young mistress. I-trace ang lokasyon ng asawa ko. Opo. Sino ka? Ano ang gagawin niyo sa akin? Ako, ang panganay na anak ng pamilya mo mula sa Linan. May halaga akong 78 bilyong piso. Si Kinye ang lalaking gusto ko. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang nagustuhan ni Kinye sa iyo? Ang mukhang ito ba? Kung babalatan ko ang mukha mo. Mamahalin ka pa ba niya? Labag iyan sa batas. Batas? Nakakatawa. Maglaro tayo ng isang laro. Narinig mo na ba ang Russian roulette? Ibahin natin ng kaunti ang laro. May 6 na salang lahat. May 3 bala rito. Kung pagkatapos ng 3 sunod-sunod na putok, ay buhay ka pa rin. Pakakawalan na kita. Napakaduwag mo naman. Anong karapatan mong maging babae niya? Kasalanan mo itong lahat. Wisit ka. Kung hindi ka lang sana sumulpot, tiyak na pakakasalan ako ni Kinye. 2 putok na. Hindi natin alam kung kailan. Biglang lalabas ang bala. Nabalitaan ko. Nabuntis ka pala. Huwag. Tumigil ka. Sugod. Sige. Hayop ka. Gusto mo na bang mamatay? Kinye, patawad. Matigas pa rin ang ulo mo. Napakadaldal mo. Kayong 2 hampas lupa. Sinusumpa ko kayo na hindi kayo mamamatay ng maayos. Ilayo siya. Opo, ilalayo na siya. Talagang hindi dapat kita minahal. Ang alam ko lang, kung sino man ang gagalaw sa taong mahalaga sa akin, papatayin ko siya. Siguradong kinasusuklaman mo ako, di ba? Umalis ka na. Napakagabi na. Panatag ba ang loob mong pauwiin akong mag-isa? Kung ganoon, ihahatid na kita dahil madadaan naman ako. Ayaw mo ba? Aalis na ako. Gusto ko. Sabi mo yan, ha? Sa tuwing lumilitaw ka, lagi kang nasa oras. Pati na rin sa pagkakataong ito. Ligtas at maayos pa ang ating sanggol. Sanggol? Hindi mo ipinalaglag? Paano ko naman masisikmurang ipalaglag siya? Sabi ko naman na hindi ko itutuloy. Pakiusap. Huwag mong saktan ang anak ko. Talaga? Nandyan pa ang sanggol? Mabuti naman. Ako na ang gagawa. Napakahusay nyo talagang humawak ng kutsilyo, boss. Siyempre naman. Marunong na akong magluto ng mahigit 80 putahe ngayon para makuha ang puso ng isang babae. Dapat mo munang makuha ang kanyang tiyan. Dati, puro pakikipag-away lang ang alam natin. Wala namang nag-aral magluto. Anong binubulong-bulong mo riyan? Pumunta ka sa labas at katayin mo ang manok, ipaglulaga ako ng sabaw ang asawa ko. Opo, tinitiyak kong magagawa ko ang utos nyo. At kayo rin, mag-aral kayong mabuti na magluto. Ayaw nyo na bang mag-asawa sa hinaharap? Tingnan nyo. Hiwain nyo ng pakwadrado. Masarap itong isahog sa nilagang baka. Ang galing talaga ni boss. Kamatis ang tawag dito. Masarap itong isabaw. Paborito ito ng asawa ko. Napakabait niyo naman po. Anong lulutuin ko bukas? Dapat masustansya para tumaba ng kaunti ang asawa at anak ko. Umuwi ka sa lumang mansyon para maghapunan bukas ng gabi.
Nabalitaan ni nanay na nagpakasal ka na. Gusto kong makita ang aking manugang. Kailangang magpahinga ni Sinsin ngayon? Hindi siya pwedeng lumabas. Magkikita lang naman tayo, wala naman akong gagawing masama. Pinagdududahan mo ba ang nanay mo? Sabi ko nga, wala akong oras. May mahalaga akong ginagawa ngayon, wala akong oras. Ang asong basta-basta ko lang pinalaki noon. Naging lobo na palang nangangagat sa sariling amo. Ganito ka na pala kawalang puso. Huwag kang mag-alala, Yiru. Tiyak na ipaghihiganti kayo ni Mama, ikaw at ang papa mo. Ginawa ni na Kinye at Shen Zusin na miserable ang buhay mo. Wala ka ba talagang balak na maghiganti? Gustong-gusto ko na silang patayin. Mabibigyan kita ng pagkakataong makalabas dahil sa sakit para makapaghiganti. Basta't sirain mo lang si Shen Zushin. Kinye, dahil sa iyo nawala ang asawa at anak ko, kaya mawawalan ka rin ng asawa at anak. Pwede ba kayong lumayo ng kaunti sa akin? Mukha kayong mga nakakatakot, kaya hindi na makapasok ang mga customer sa bar, lalo na ang mag-request ng kanta sa akin. Madam, pero sabi po ng boss ay buntis kayo, kaya kailangan naming manatili sa tabi nyo. Akin na ang phone. Kinye, pwede mo bang paalisin ang dalawang malalaking hangal na ito rito? Buntis ka na ngayon? Kaligtasan ang pinakamahalaga. Kung talagang hindi kakayanin, umuwi ka na lang at magpahinga, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Hindi pwede. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Inaamag na ako sa sobrang pagkabagot. Nandito silang dalawa, talagang nakakaabala sila sa trabaho ko. May naisip na ako. Ibigay mo sa kanila ang telepono. Hello po, boss. Opo. Opo. Ang dalawang lokong ito talaga. Gusto ko sanang mag-request ng kanta. Sige po. Kaninong anak ito? Bakit sa bar gumagawa ng takdang aralin? Mukhang matanda na ang batang ito para sa edad niya. Maraming taon na sigurong bumabagsak ito, no? Lumayas ka rito. Tito, 18 taon na akong bumabagsak ngayong taon. Ang bait naman. Nakakaawa talaga ang mga bata ngayon. Pupunta ako sa banyo ng babae. Sasama pa rin ba kayo? Huy, tingnan mo. Hindi ba si Shen Zushin yun? Siya nga pala. Balita ko babae na siya ni Master Chin ngayon. Huwag mo na siyang kakalabanin. Chinye? Ganoon ba siya kalakas? Ang buhay na yaman ng Linan. Hindi ka ba natatakot? Siyempre hindi. Ang taong kakilala ko ngayon ay mas makapangyarihan pa kaysa kay Chinye. Siya ay balewala lang. Aba, munting maganda. Kanina doon sa entablado, habang pinapakinggan kitang kumanta, naisip ko na napakaganda mo pala. Halika at kantahan mo si kuya nang mag-isa. Umalis ka sa daan. Ang tapang mo naman. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Tuturuan na kita ng leksyon ngayon din. Hayop ka. Malanding ito. Ayaw mo na bang mabuhay? Alis! Saan galing ang batang ito na nangangahas manghimasok? Tingnan mong mabuti, may mga tao kang hindi dapat binabangga. Songyang, hindi ba dapat ay wala ka na? Mabuti ako, higit pa sa inaasahan mo. Shinshin, sobrang nangulila ako sa iyo. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Kapag nalaman ito ni Kinye, siguradong hindi ka niya papatawarin. Tapos na ang lahat ng iyon. May kakilala na akong malaking tao ngayon na mas makapangyarihan kaysa kay Chinye.
Dahil pinoprotektahan niya ako, hindi maglalakas loob si Kinye na galawin ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Nakita ko lang kani-kanina na kinukulit ka ng mga bastos, kaya tinulungan lang kita. Alam ko, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Samahan mo akong uminom ng kahit isang baso lang. Kung hindi na tayo pwedeng maging magkasintahan, maging magkaibigan na lang tayo. Ituring na lang natin itong tagay para sa ating lumipas na kabataan. Alam ko, nabuntis ka at hindi pwedeng uminom ng alak. Tubig lang ito. Kung ganoon, sana ay maging mas mabuti ang buhay mo. Sabihin mo sa akin, lahat ba ng pag-ibig sa mundo ay katulad din ba ng sa atin na ganoon kadaling masira? Ano itong pinainom mo sa akin? Isang bagay na magpaparamdam sa iyo ng pag-ibig sa akin. Anong gagawin mo? Nagkita tayong muli pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ba pwedeng mag-usap lang tayo tungkol sa nakaraan? Huwag mo akong hawakan. Gaano na ba katagal ang lumipas? Noong una, napakaganda ng samahan nating dalawa. Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya noon? Di ba ikaw ang nagsabi na gusto mong makasama ako habang buhay? Panghabang buhay? Bakit hindi mo tinupad ang iyong pangako? Sabi rito sa tanong. Habang pumapasok ang tubig, ay lumalabas din ito sa kabilang panig. Sino bang nakaisip ng tanong na ito? Paano ba ito gagawin? Pinagpapanggap ka lang, pero naging seryoso ka naman talaga. Gaano na katagal ang madam sa loob ng banyo? Ha? Manyak? Hoy, boss, masama ito. Ang madam. Nawawala ang madam. At noong nakaraan din, halos mapatay ako ni Kinye. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Hindi mo dapat ako pinilit na ipalaglag ang anak natin. Tumahimik ka. Singsin, mahal mo pa rin ako, di ba? Habang wala pa rito ang Kin na yan, umalis na tayo ng magkasama. Sige na? Songyang, matauhan ka nga. Bitawan mo ako. Mahal mo na ba si Kinye? Walang hiya ka. Hindi ba? Dahil lang ba wala akong pera? Hindi ka talaga mahal ni Kinye. Gusto ka lang niya dahil bata at maganda ka pa. Kapag tumanda at pumangit ka na, sisipain ka lang niya palayo. Shinshin, ang pinaka nagmamahal sa iyo ay ako lang. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin. Pakiusap? Songyang, noon, gusto ko talaga na makasama ka ng maayos. Wala akong pakialam sa katayuan mo. At hindi ko rin ikinahiya na wala kayong pera. Pero, hindi na talaga tayo pwedeng bumalik sa dati. Kahit hindi pa ako nabuntis, wala na rin akong nararamdaman para sa iyo. Songyang, maghiwalay na tayo ng maayos. Habang hindi pa nalalaman ni Kinye, pakawalan mo na ako. Kung hindi, hindi ka niya palalampasin. Tama ang lahat ng sinabi mo. Ang sikat na si Kinye ay talaga namang hindi pwedeng kalabanin ng mga ordinaryong taong tulad natin. Pero, may kilala na akong isang malaking tao ngayon. Dahil sa tulong ng malaking taong iyon, si Kinye ay mamamatay rin. Mas mabuting makipagtulungan ka na lang sa akin ng maayos, ay hindi ba? Talagang hindi ka matino, ha? Hanggang ngayon, iniisip mo pa ring mag-message sa baliw na iyon. Dapat ay noon ko pa nalaman ito. Dahil sobrang yaman ni Kinye, paanong hindi ka mahuhulog sa kanya? Noong una ay nagpanggap ka pang napakalinis, sinabihan mo pa ako ng mga matatamis na pangako. Lahat ng iyon ay puro kasinungalingan lang. Songyang, noon ay talagang gusto kong makasama ka ng maayos. Noon?
Matapos ang lahat ng hirap na dinanas mo kasama ko, bibitawan mo na lang ba ako ng ganoon na lang? Napakasama mong babae ka. Songyang. Marami pang magagandang pagkakataon sa buhay. Huwag kang gumawa ng krimen. Sinira niyo na ang buong buhay ko? Sa tingin mo ba? Ay may pakialam pa ako kung madagdagan man ito ng isa pa? Simula bukas, ang lahat, sa buong bansa, sa kahit anong website, ay makikita na ang iyong mga malalaswang litrato. Sabihin mo sa akin, kapag sikat ka na sa buong internet, at nakita ni Kinye na ikaw pa ang lumalapit sa akin, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Walang hiya ka. Simulan na natin. Kinye, hindi mo inakala, no? Nakikipagkita ng palihim sa akin si Shen Zhuxin ngayon. Hindi ka naman talaga niya mahal. Ako ang mahal niya simulat sa pool pa lang. Ngayon, nagpapakasarap na siya sa piling ko. Gusto mo na bang mamatay? Songyang. Kailan ka pa naging ganyan kawalang hiya? Kayong dalawa ang nagtulak sa akin na gawin ito. Hindi ba ito rin ang ginawa niya sa akin noon? Sa harap ko mismo, pinilit niya ang girlfriend ko. Siya ang tunay na walang hiyang hayop. Mukhang tumatalab na ang gamot. Xingxin, sa wakas, magkakasama na rin tayo. Noong panahon ng kolehiyo, matagal na kitang gustong makuha sa kama. Pero lagi mong sinasabi na kailangang maghintay hanggang sa makasal tayo. Hintay ng hintay? Ano ang napala ko sa paghihintay? Isang pagkataksi lang nakuha ko. Nasaan na ang mga pangako mo noon? Halika na rito ngayon at bawiin mo sa akin ang lahat ng ito. Huwag. Apat na taon tayong magkasama. 4 na taon na. Kahit halik lang, hindi mo man lang maibigay. Pero pagdating sa Kinye na yan, nagpapakababa ka ng ganyan. Mula nang magpakasal kayo hanggang ngayon, gaano lang ba katagal ang lumipas? Kami ni Kinye ay mag-asawa. Nangako ka rin sa akin dati noong tinanggap mo ang proposal ko. May pinagkaiba ba yon? May pinagkaiba ba? Total, madumi ka na rin naman. Hayaan mo na akong pagsawaan ka. Kahit mamatay ka, hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Lumayo ka sa akin. Gusto lang naman kitang halikan. Bakit ganyan kalaki ang reaksyon mo? Paano naman siya? Sa dami ng ginawa niya sa iyo, bakit hindi mo siya patayin? Songyang, sumuko ka na ngayon. Huwag mong hayaang lumala pa ang lahat. Pinilit niyo akong maging ganito. Kayong lahat? Bakit kaya si Songyang ay naging ganitong klase ng tao? Xingxin, ang ganda mo pa rin talaga hanggang ngayon. Pero ayos lang, hindi kita susukuan. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi mo na sana ako niligtas. Hinayaan mo na lang sana akong malunod sa ilog na iyon. Dahil mas mabuti pa iyon. Ayos ka lang ba? Gising. Gising, kaklase. Kaklase. Anong nangyari sa iyo? Minahal kita ng totoo noon. Pero hindi ako tanga. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Pinag-aral kita. Dahil lang sa pakiramdam ko ay may utang na buhay ako sa iyo. Sa totoo lang, ang taong nagligtas sa iyo noong araw na iyon ay hindi talaga ako. Anong sabi mo? Hindi mo naman siguro talaga akalaing na para lang iligtas ka ay ititaya ko ang aking buhay. Para tumalon sa ilog? Noong araw na iyon ay nagkataon lang na dumadaan ako roon gamit ang aking bisikleta. At nakuha ko lang ng libre ang pagkakataong magpabayani para sa isang maganda. Walang hiya ka. Niloko kita sa loob ng 4 na taon. Pasensya na talaga ha. Nagustuhan ko pala ang isang basurang gaya mo. Sa loob ng napakahabang panahon. Tapos na ang kuwento? Magpatuloy na tayo. Aba,
Dumating ka sa tamang pagkakataon. Nilagyan mo ba siya ng gamot? Hindi lang ako basta naglagay ng gamot sa kanya. Gusto kong sa harap mo mismo ay sipingan siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang gagalaw. Kapag lumapit ka pa, ay papatayin ko siya. Sige, sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Kahit magkano pa ay ibibigay ko sa iyo. Mabibili ba ng pera ang lahat? May babalik ba nito sa akin ang dating inosenteng si Shen Jushin? Ha? Ikaw? Lumapit ka rito. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Hindi. Wag. Pakawalan mo siya. Bilang kapalit, ay handa kong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Ito. Ba ang buhay na yaman ng Linan? Ano naman ngayon kung ikaw ang buhay na yaman ng Linan? Sa huli ay sa harap ko rin naman. Ay sunod-sunuran kang lumuhod. Ngayon, panood ka lang dyan at tingnan mo kung paano. Kung mamaya, sa harap mo mismo, ay sisipingan siya. Singshin, Boss, ang panlaban sa lason. Shinshin. Ang kamay mo. Ayos lang ako. Mabuti ka na ba? Engshin. Sa susunod na harapin mo ang mga ganitong tao, hinding-hindi ka dapat maging maawain. Dapat mo silang talagang matakot para hindi ka na nila muling saktan. Ang sampal na ito ay dahil sa panloloko mo sa damdamin ko. Ang sampal na ito ay para sa paglason mo at paninira sa akin ngayon. Ang sampal na ito ay para sa anak sa sinapupunan ko. Shen Jushin. Kaunti na lang. Kaunti na lang talaga. Ay nawasak na sana kita. Asawa ko. Tara na. Boss, ano ang gagawin sa lalaking ito? Sinsinin at ipakain sa mga isda. Opo. Ay, 4 na buwan pa lang akong buntis. Hindi mo na kailangang alalayan ako. Hindi maaari yon. Ang asawa ko at ang anak ko. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong aberya. Boss, ito ang galing sa mansyon ni Ginang Lan na ipinadalang imbitasyon. Salo-salo. Sabi ni Ginang Lan na inanyayahan sa pagtitipong ito ang lahat ng mga tanyag sa lungsod ng Linan. Pakiusap na isama ninyo ang inyong asawa. Naintindihan ko. Sino si Ginang Lan? Siya ang tumatayong ina ko. Siya ang nag-uwi sa akin mula sa bahay ampunan. Kahit na sa angkangkin ay pinalaki ako mula pagkabata bilang isang tapat na mandirigma, pero siya ay tinuturing ko pa rin nagpalaki sa akin. Tamang-tama. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipahayag sa lahat ang balita ng formal kong pag-alis mula sa organisasyon sa ilalim ng lupa. Mula ngayon, ay itutuon ko na ang aking oras sa asawa ko. Hindi pa tapos makipaghalubilo si Kinye, hiyang-hiya na ako rito mag-isa. Ikaw ba ang babaeng pinagpipilitang pakasalan ni Chinye kahit magkagulo pa? Mukha siyang manunukso. Sino ang nakakaalam kung anong panlilin lang ang ginamit niya para makasama siya sa kama? Ginang Lan, Ninang, itong si Chinye, hindi talaga siya kabilang sa Sambahayang Lan. Sa pagpili niya ng asawa, wala siyang pakialam sa reputasyon ng Sambahayang Lan kung sino-sinong hamak na tao lang ang dinadala niya sa ating tahanan. Kung may reklamo kayo sa asawa ko, maaari ninyong sabihin sa akin. Kinye, ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda sa'yo? Pinagsasabihan ka lang, alam ng buong lungsod ng Linang kung gaano karaming gulo ang idinulot mo dahil sa mapanirang babaeng ito. Dahil sa babaeng ito, sisirain mo ang sarili mo balang araw. Kinye, nagpakasal ka ba sa isang hamak na babaeng walang dangal? Hayop ka, nagawa mo kong saktan?
Halika rito. Sino pa ang may reklamo? Pagkatapos ninyong magsalita, pagsasapahin ko kayong lahat. Ito ba? Ang manugang ko at si Yaoye. Talaga naman, ang tagal na pero hindi mo man lang siya dinala sa bahay para makita ko. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Shinshin. Kaya sana ay maunawaan mo. Oh, hindi pala maganda ang pakiramdam niya. Halika kayo rito. Ito ay 100 taon na wild ginseng na tamang-tama para pampalakas ng katawan ng manugang ko. Huwag na. Kung ano man ang kailangan niya, ako na ang maghahanda. Ganyan ka ba talaga mag-ingat sa ninang mo? Pero siguro naman ay pwede ko kayong alukin ng isang tagay, di ba? Ninang, paano nakatakas ang isang bilanggo mula sa kulungan? Dapat mo itong ipaliwanag sa akin. Kung gayon, hindi ba dapat mo rin akong bigyan ng paliwanag? Xiaoye, bakit mo kailangang saktan ang kapatid mo at ang ninong mo? Nararapat lang iyon sa kanila. Ninang, kung gusto mong maghiganti para sa kanila, handa akong harapin ka kahit kailan. Naimbestigahan ko na ang tungkol dito at alam kong hindi mo kasalanan. Hindi naman ako taong hindi marunong makinig sa katwiran. Inimbitahan ko kayo rito ngayong araw para kalimutan ang nakaraan at magkaayos na tayo. Kung naintindihan na ito ni Ninang, iyan ang pinakamabuti. Kilala kita. Bata ka pa lang ay sadyang mapaghinala ka na. Ngunit hindi naman siguro gagalawin ng ninang mo ang lahat ng mga makapangyarihan sa lungsod ng Lin'an, di ba? Xiaoye, 1 taon tayong hindi nagkita at tila lalong sumasama ang ugali mo. Pero aminin ko, mas mukha ka na ngang pinuno ng Angkang Chin. Ngunit, ang isang aso ay nagawa pang tumapak sa ulo ng kanyang amo. Hindi ba tama ako? Asawa ko. Ang alak na ito ay may lason. Bakit pati kami ay nalason? Kinanglan? Ano ang nangyayaring ito? Pasensya na sa inyong lahat. Para mapahuli ang hayop na pumatay sa sariling ama, ang lahat ng pagkain sa party na ito ay nilagyan ko ng lason. Problema nyo yan sa angkangkin? Bakit kailangan nyo pa kaming idamay? Oo nga, ang lunas. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang lunas. Walang lunas. Ang asawa at anak ko ay nakahiga ngayon sa kama sa ospital. Pareho na silang naging tulala. Habang buhay silang magdurusa ng higit pa sa kamatayan. Dahil iyan sa walang utang na loob na hayop na ito, samahan niyo siya at mamatay kayong kasama niya. Baliw ka! Saklolo, tulong. Ospital! Kailangan kong pumunta sa ospital. Huwag ka munang magmadaling umalis. Aking manugang, hindi mo pa naiinom ang alak mo. Ninang, kapag nagpatuloy ka pa sa pang-aapi, huwag mo akong sisihin kung hindi ko naiisipin ang dati nating samahan. Sinasabi mo sa akin ang tungkol sa samahan? Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Patayin mo siya. Anak pa rin kita. At ituturing ko na parang walang anuman ang nangyari. Hindi maaari. Kung ganoon pala, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sumandal ka lang dito ng mabuti. Huwag kang gagalaw. Hindi ka nalason? Ang gamot na ito ay ang tanging lason ng angkangkin. Naghanda na ako ng plano para rito. Nagpagawa ako ng panlunas sa iba. Ayos ka lang ba? Oo. Kinye, pagsisihan mo ito habang buhay. Para lang sa babaeng ito, itatapon mo pati ang iyong buhay. Mula noong sandaling makita ko siya, siya na ang naging buhay ko. Sige, kung ganoon, mamatay na kayong lahat ng sabay-sabay. Pasensya na po, boss. Nahuli kami ng dating. Sige, ang mga matatandang iyon sa panig ni Kinlan, huwag magtira ng kahit isa. Opo, ilabas nyo na silang lahat. Tara, Hindi pwede. Mamamatay ka kapag nagpatuloy ito. asawa ko. Hindi naman yata tama ito? Gagamutin ko ang sugat mo. Asawa ko, ang galing mo talaga? Kinye. Ginang, maayos na ang lagay ni Master Chin.
Kailangan lang niyang magpahinga ng mabuti. Naintindihan ko po. Salamat po, Doktor. Sige. Asawa ko. Patawad. Ayaw muna kitang kausapin ngayon. May pamilya ka na, pero hindi mo pa rin pinapahalagahan ang sarili mo. Asawa ko. Tingnan mo kung ano ito. Ito? Paano mo nalamang gusto ko ang mga ito? Nagtanong pa talaga ako kay Bienan kung ano ang gusto mo at sinadya ko talagang hanapin ito. Hindi iyon ganoon kadali. Ang mga ito ay wala na sa produksyon. Siguradong ituturing itong kayamanan ng iba. Paano nila ito madaling ibebenta sa iyo? Gumamit lang ako ng kaunting diskarte. Basta magustuhan mo lang ito. Wag niyo po akong saktan. Boss, wag po kayong matakot. Mga sibilisadong tao kami. May pakiusap lang po kaming ipapagawa sa inyo. Kahit magkano ay babayaran namin. Nagpapakasiga ka na naman. Hindi na mauulit ito. Wag na itong mauulit. Sige na, pinatatawad na kita kahit papano. Asawa ko. Salamat sa iyo. Siya nga pala, pwede mo ba? Akong tulungang maghanap ng isang tao? Sino? Ang taong nagligtas sa buhay ko. Bakit mo siya hinahanap? Balak mo bang pakasalan siya bilang ganti? Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, 4 na taon na ang nakalipas. Ay namatay na ako sa Ilog Linan. 4 na taon na ang nakalipas. Sa Ilog Linan? Huwag mong sabihin ang tinutukoy mo ay ang sa Universidad ng Linan na ilog sa kanlurang pintuan? Ikaw, paano mo nalaman? Noong oras na iyon, nakaasul na pantaas ka ba? Pati puting palda? Oo nga, Asawa ko? Ang taong nagligtas sa iyo ay dapat ako. Gising! Tumawag agad ng ambulansya. Asawa ko. Mukhang nakatadhana talaga tayo. mula ngayon, huwag ka nang makipag-away o pumatay. Mag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Mula ngayon, marangal na negosyo na ang papasukin ko. Wow, mahal. Ang cute naman ng bestidong iyon. Bibili tayo ng 100 piraso niyan. Bakit kailangang bumili ng ganoon karami? Hayaan mo na, basta hindi dapat mahirapan ang baby natin. Pero hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae ang baby. At saka, ang bestidong iyon ay pang 3 taon pa bago maisuot. Talaga ba? Ayos lang. Itago mo na lang sa bodega. Wow, ang cute naman ng manikang iyon. Alalayan mo ako doon, bilis. Dahan-dahan lang. Shing, kahit na nagbagong buhay na ang boss, pero ang pagiging makatao niya, ibig kong sabihin, bihirang makitang ganito siya kalambot. Manahimik ka. Matagal ng legal na kumpanya ang Angkang Kin. Tawagin mo na siyang Presidente Chin mula ngayon. Opo. Wow, ang cute naman yan. Bibili natin yan? Halika rito, Shing. Po, ka. 100 manika. Huy, Yueyu, nandyan ka na ba sa bahay namin? Nasaan ka na ba? Nasaan na ang bonggang pagsalubong para sa akin? Mahal, kailangan na nating umuwi dahil nandito na si Yueyo. Mas masaya ka pa noong makita siya kaysa sa akin. Bakit pati sa mga magulang ko nagseselos ka? At ngayon pati sa best friend ko nagseselos ka pa rin? O baka naman, gusto mong magtayo na lang tayo ng pabrika ng suka? Shing? Gusto raw ng misis ko ng maasim. Bumili ka agad ng pinakamagandang pabrika ng suka para sa akin. Masusunod po. Parang gumagalaw ang baby. Magkasunduan na tayo. Na-reserve ko na ang pagiging ninang ng bata. Sige. Walang makikipag-agawan sa iyo. Naku, para naman sa bata iyon. Pero ang para sa ninong ay wala pa rin kasiguraduhan. Sinshin, tingnan mo siya. Palagi na lang niya akong binibiro. Sino ba ang dahilan kung bakit tuwing pumupunta ka rito ay lagi mong kinukuha ang asawa ko? Matutulog kami ng magkasama. At saka, asawa mo ang may gusto nito. Ble! Kayong dalawa talaga. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Halina kayo at kumain na. Opo. Halika rito, Chin.
Halika rito at tumulong ka. Papunta na po. Napaamo mo talaga ang Huo Yanwang na iyon. Ito ang tinatawag na may katapat ang bawat isa. Tara na. Madam, aalalayan ko po kayo. Mataas po ang mga hagdan dito. Dito po kayo tumapak sa akin para makadaan. Madam, aalalayan ko po ang tiyan nyo. Mag-iingat po kayo. Kinye. Napakasama mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Hindi ko kailangan ng pagsisilbi ng ibang tao. Delikado na dahil malaki na ang tiyan mo. Makinig ka sa akin. Ikaw talaga. Ang sakit ng tiyan ko. Chinye, tingnan mo ang asawa mo. Galit na sa iyo. Sobrang sakit ng tiyan ko. Walang hiya ka. Napakasakit talaga. Paano mo ako babayaran nito? Sa susunod, hayaan mong ikaw naman ang pumilit sa akin. Bastos. Hahaha. Tama na yan, asawa ko. Huwag ka nang umiyak. Mabilis lang ang 2 taon. Oo. Ako at ang bata. Ay hihintayin ang pag-uwi mo. May isa pa akong bagay na gustong-gusto kong marinig mula sa'yo. Mahal kita.